Tila nilangaw naman ang Senate hearing sa pangunguna ni Senator Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Narito ang report ni Mean Los Baños. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po, malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pangiistab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Amy Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung pipirma ba siya o hindi sa sabpina. Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kahit 3 resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Amy ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City at ilang hospital records sa East Avenue Medical Center na naging basihan umano ng ICC sa pag-issue ng warrant sa dating Pangulo. Sinilip din ang tungkol sa Oplan pursuit na tungkol daw sa pag-aresto kay Duterte at una nang binanggit ni CIDG Chief General Torre. Sinasabing may 80 pahina ito. Baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. I'm waiting. Maging ang eroplano kung saan isinakay si Digong papuntang The Hague, napansing pareho sa eroplanong sinakyan ni PBBM noon. Magsasagawa pa raw ng susunod na pagdinig ang Senado tungkol dito. Sa hiwalay na interview naman, sinabi ni Senator Bato na susubukan niyang mag-apply ng visa para makapunta sa The Hague at bisitahin si Duterte. Pero paano kung bigla siyang arestuhin doon? Sige lang, wala ako. Magpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi lang ako makilala doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.